Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Hill de las Armas. Tayo po muli ay nasa online worship service at katulad nga po ng nasa kasulatan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Tayo po ay dumako sa pagbasa ng ating Apostles' Creed, ang sumasampalataya. Sabayan po ninyo ako na i-recite natin ang mga ah, confession na to ng ating paniniwala. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin, na sa iwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan ng kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang sampung utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So tayo po ay nasa special message ngayong panahon na to ng December sapagkat ito po ang buwan ng pagdiriwang ng kaarawan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya po ang ating paksa ngayon ay Pasko ng Pag-asa. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay mangyari po na buklatin nyo sa aklat po ng Lucas, Kabanata 2. Luke chapter 2, verse 1 hanggang 7. So tunghayan po natin ang kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ang istoryang ito ay hindi po nagbabago. At ito po ay sinasariwa natin ang mga kaganapan noong kapanganakan ng ating Panginoon. At ito ay patuloy na nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating maunawaan patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon na kung paano siya isinilang at kung paano ang kalalagayan ng panahon ng kanyang kapanganakan. So kung kayo po ay may Biblia, maaari pong buklatin ninyo sa Lucas chapter 2 verse 1 hanggang 7. Ang Lucas po ay sinulat po ni Dr. Lucas, isa sa mga alagad ng ating Panginoon, at itong kanyang naratibo ay patungkol sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon. Basahin po natin sa unang talata. Nang panahong iyon, inuutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sarili-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David. Sapagkat siya'y mula sa angkan ni David, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang araw ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila
sa bahay panuluyan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manawa po ay tayo dumulog sa panalangin at nawa itong ating mga talata na binasa ay patuloy na ah, maunawaan pa natin ang mga prinsipyo at aral dito sa mga pangyayaring ito patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, sa kabila po ng kaabalahan ng mundo, dahil po sa nalalapit na kaarawan ng kapanganakan ni Kristo na aming Panginoon. Subalit hindi dahilan na ang mga pagiging abala sa mga bagay ay huwag naming kaligtaan ang iyong mga salita na higit naming kailangan sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Dalangin ko po ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon na nawa o Diyos ay kumilos ka po sa kanila at iparating mo ang mensahe mo, ang Pasko ng pag-asa. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Alright? Now, tayo po ay may mga tanong pang-analysis. Ang una pong tanong natin dito sa pagsusuri natin ng kwentong ito ay ano ang ibig sabihin ng census? So mapupuna po nyo doon sa ating talata na binuksan ay nagkaroon po ng census noong panahon ni Emperador Augustus. Okay? Now, ang salita pong census ay nangangahulugang isang opisyal na pagbilang ng mga miyembro ng isang populasyon. Hindi kailangan tao. Karaniwang mga residente o mamamayan sa isang partikular na rehiyon na madalas na ginagawa sa regular na mga agwat. Sang-ayon po yan sa census ng diksyonaryo ng Tagalog-English. Ang census ay ginagamit upang maglaan ng mga upuan sa Kongreso at ponduhan ang mga programa ng gobyerno. Sangayon po sa GLOSBE, yan po ang definisyon ng census sa Census in Philippines Wikipedia. So kung titingnan po natin yung tanong na kung ano bang ibig sabihin ng census, ay basically nabanggit na po natin yan. Yan po ay patungkol sa pagbibilang ng mga mamamayan at ito, ang layunin po nito ay upang malaman nila ang mga taong kinakailangang magbuwis sa imperyo ng Roma. Sino po ba si Emperador Augustus? Si Emperador Augustus po ay ang unang emperador ng Imperyo ng Romano. Siya ay pinanganak noong 63 BC bilang Cayo Octavio o Gaius Octavius sa Ingles. At siya ay inampon ni Julius Caesar. Isa po siyang adopted. Itong si Gaius Octavian. Ang kanyang tiyuhing lolo, itong si Julius Caesar, siya po ay naging bahagi ng ikalawang triumvirate o tinatawag po nating binubuo po ng tatlong kupunan ng mga taong makapangyarihan. Isang alyansa ng tatlong pinuno kasama na si Mark Antony o si Marco Antonio at si Lepidus. So ito pong tatlong ito ang tinatawag na triumvirate o triumvirato na isang alyansa ng tatlong pinuno na malalakas. Siya ay nakipaglaban sa mga pumatay kay Caesar, yung kanyang adopted father. At sa huli ay nagwagi laban kay Marco Antonio at Cleopatra, ang reyna ng Ehipto. Siya ay nagtatag ng isang bagong sistema ng pamamahala
kung saan siya po ay may kapangyarihan bilang isang prinsipe o unang mamamayan. Ngunit hindi niya tinawag ang sarili niyang hari. Siya ay nagpalawak ng teritoryo ng Roma, nagpabuti ng kultura at ekonomiya at nagdala ng kapayapaan at kaayusan sa kanyang panahon. Siya po ay namatay noong 14 AD at siya ay sinundan ni Tiberius, ang kanyang anak-anakan. Ang mga nabanggit po ng mga tala ng kasaysayan ay hango po sa Wikipedia at doon nakatala po ang mga kasaysayang aking nabanggit kung sino si uh, Emperador Augustus. Ikatlong tanong sa pagsusuri natin sa talatang ating binasa ay bakit kailangan magpatala ni Jose at Maria sa Bethlehem? Nabanggit ko na po kanina ang ilang mga kadahilanan. Ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang magpatala ni Jose at Maria sa Bethlehem ay dahil sa isang utos ng Emperador Augusto na magkaroon ng senso sa buong imperyo Romano. Ang census po ay isang opisyal na pagbilang ng mga miyembro ng isang populasyon, karaniwang mga residente o mamamayan sa isang partikular na rehiyon na madalas na ginagawa para sa pagbubuwis. Dahil si Jose ay isang lahi ni Haring David na ang bayang sinilangan ay Bethlehem, kaya kailangan niyang bumalik doon upang magpatala kasama si Maria na kanyang magiging asawa. Take note, hindi pa po sila mag-asawa, no? Sapagkat sila ay hindi pa ikinakasal. Subalit natagpuan na si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na spirito. At gusto na nga na kalasan ni Jose si Maria, subalit kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. At doon, inihayag ng anghel ang plano ng Diyos patungkol sa pagbubuntis ni Maria. Dito po ay meron ding isang mas malalim na dahilan kung bakit kailangan magpatala si Jose at Maria sa Bethlehem. Ito po ay upang matupad ang isang propesiya sa lumang tipan na nagsasabi na ang Mesiyas o Kristo ay lalabas sa Bethlehem. Ang propesiya ay nasa aklat ni Propeta Micas na nagsulat ng ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat maliit ka sa gitna ng mga libu-libong Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isang magiging puno sa Israel, na ang kanyang pinagmulan ay mula sa una, mula sa walang hanggan. So sa talatang ito ay isang ebidensya na nagpapatunay na ang ipinagbubuntis at ipinanganak ni Maria at pinangalangang Jesus ay nagmula pa doon sa una, from the ancient time, at yan po ay mula sa walang hanggan. At ito po ang lalim ng pagpapatunay patungkol sa kapanganakan ng Mesyas. Ang Mesyas na ito ay walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos, na ipinanganak ni Maria sa Bethlehem. Ang Diyos ay gumamit ng utos ng Emperador Augusto upang dalhin si Jose at Maria sa Bethlehem sa tamang panahon. Ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos na may sakatuparan ng kanyang plano sa pamamagitan ng mga pangyayari sa kasaysayan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito pong tanong na sinagot po natin na kung bakit kailangan magpatala ay nailahad na po natin. At yan po ay back up ng mga kasaysayan at mga article katulad ng Christian Today, uh, Census in the Philippines, kasama na dito sa Wikipedia, at si Mary and Joseph na pumunta ng Bethlehem according to the Bible Journey, at ang reason why did Joseph and Mary go to Bethlehem.
So, ito ay ang kanilang mga komentaryo na ating nabanggit. Ngayon, ay magsusuri po tayo ng konteksto ng mga talata na binasa natin. Sa panahon po ni Caesar Augustus, isang utos ang ipinasa niya na dapat gawin ang isang sensus sa buong imperyo. Ang layunin ng sensus na ito ay ang pagbilang ng lahat ng mamamayan upang maayos na may rehistro at makuha ang wastong buwis. Cheers! Ito ang naging simula ng isang mahabang proseso kung saan ang bawat isa ay kailangan pumunta sa kanyang sariling bayan upang mairehistro. Sa ganitong kalagayan, nangyari ang unang census habang si Quirinius ay nagsisilbing gobernador ng Syria. Ang pangyayaring ito ay may malalim na kahulugan sa mga tao ng panahong iyon dahil ito ay nagdadala ng pagbabago sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng census ay nagbibigay daan sa pagsilang ng isang pangyayari na magbibigay buhay at pag-asa sa kanilang mga puso. Sa mga tuntunin naman ni Jose, isang lalaking nagmula sa Nazareth sa Galilea at siya'y dinala patungo sa Judea sa isang lungsod na tinatawag na Bethlehem. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay sapagkat si Jose ay mula sa angkan ni David. Ito ay naglalaman ng makabulang konteksto dahil sa isang propesiya na nagsasabing ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David. Sa pagdating sa Bethlehem, si Jose ay nagparehistro kasama ang kanyang asawang si Maria. Mahalaga ang pagtutok sa pangyayaring ito dahil sa kabila ng kanilang simpleng buhay, sila po ay sumunod sa utos ng pamahalaan na nagpapakita ng pagiging masunurin at mapayapa sa gitna ng mga pangyayaring kanilang kinakaharap. Nang marating na nila ang kanilang destinasyon, ang oras na parang isilang ni Maria ang kanyang panganay na anak ay dumating. Ngunit, sa kabila ng kahalagaan ng pagyakap sa bagong buhay, ito ay nangyari sa isang simpleng sabsaban. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos, na nagpapakita na ang kanyang anak ay isinilang sa isang mabuting lugar. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pagsilang kay Jesus, ang araw ng Kapaskuhan, na inaasahan ng lahat na magdadala ng malaking pagbabago, ay naganap sa isang sabsaban, manger. Ito ay nagbibigay daan sa malalim na pag-unawa na ang Panginoon ng lahat ay ipinanganak sa kaharian ng kababaan. Siya isinilang sa simpleng sabsaban, subalit walang silid na maaaring tirahan sa inns. Ito ay nagpapakita ng pagiging bukas at handa ang Diyos na maging malapit sa kanyang mga nilalang sa anumang kanilang kalalagayan. Kaya kung pupunahin po natin ang mga talata na nabanggit, at dito po sa ating konteksto na yung kanyang pagsilang na Diyos na nagkatawan tao at nakibagay sa kanyang mga nilalang ay merong lalim na dahilan kung bakit ito ay ginawa ng Diyos. Sa katunayan, hindi niya kailangang gawin pero ginawa niya ito dahil nais niya ng kanyang mga nilalang ay maligtas. Mga kaibigan at mga kapatid, sa kabuuan po nitong ating konteksto ng ating mga talata, ito po ay nagdadala ng mensahe ng pagbabago at pagsunod sa Diyos at pagiging bukas sa mga pagkakataon ng kagandahan sa gitna
ng simpleng buhay. Mga kapatid at mga kaibigan, kung mapupuna po ninyo ang talatang to, ano po, ang mensahe nito ay pagbabago, pagsunod sa utos, at pagiging bukas sa mga pagkakataon ng kagandahan sa gitna ng simpleng buhay. Napakapayak po ng pamumuhay ni Jose, ganon din si Maria. At sila ay binuksan ng Diyos ang pagkakataon na sila'y maging bahagi ng kapanganakan ng ating Panginoon. Napaka husay na ating matutunghayan sapagkat si Jose at Maria ang mga ginamit ng Diyos sa pagbabago. Amen. Ngayon ay tingnan po natin yung ating mensahe ngayon. Ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Ang tawag po natin dito ay ang Pasko ng pag-asa. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ang ating tingnan kanina ay yung konteksto. Ito naman yung mensahe na nais nating iparating. Sa araw na ito o sa gabing ito, tayo nagtitipon upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Mula sa aklat ni Lucas, chapter 2, verse 7, 1 to 7. Ang kwentong ito ay nagdadala sa atin ng isang makulay at masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa panahon po ni Caesar Augusto, ipinadala niya ang isang utos na dapat gawin ng isang census sa buong imperyo. Ito ang nagtulak kay Jose at Maria na pumunta sa kanilang puok ng kaharian upang maparehistro. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa isang paglalakbay na magdadala sa atin sa kakaibang pangyayari ng Pasko. Ang kanilang paglalakbay ay dinala sila sa Bethlehem, ang bayang tinatawag na lungsod ni David. Si Jose, isang lahi ni David, ay nagmula po sa Nazaret sa Galilea at dinala niya ang kanyang asawang si Maria na nag-aantabay ng kanilang unang anak. Nang sila'y makarating na sa Bethlehem, dumating ang oras para isilang ni Maria ang kanyang panganay na anak. Ngunit, sa kabila ng kahalagahan ng pangyayaring ito, ang kanilang anak ay sinilang sa isang sabsaban sapagkat wala nang bakanting silid sa kanilang tinutuluyan. Ang mga pangyayari pong ito ay naglalaman ng mahalagang aral na dapat nating pagnilayan sa ating buhay. Ang una, dito po sa mensahe natin ay tayo'y uh, natututo. Tayo'y may natututunan sa kwento ng Pasko na ang Diyos ay may sariling paraan ng pagpili ng mga pangyayari sa ating buhay. God is the director of human history. Sa mata ng mga tao, maaaring mukhang simpleng pangyayari lamang ang paglalakbay ni Jose at Maria. Ngunit sa likod nito ay nagtataglay ito ng dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y natututo sa kwento ng Pasko na ang Diyos ay may sariling paraan na mga pangyayari sa ating buhay. Ibig lamang sabihin po niyan na ang Diyos ay aktibong nakikialam sa ating buhay and He can plan everything for our lives to be successful, to be happy, to be prosperous, whatever God desires for you,
He wanted it, but you do not experience this kind of life. Amen. Kung kaya nga po, ito ay napakainam na ating pong mapagbulay-bulayan. Ano po? Yung kwento ng Pasko. Sariling kaparaanan ng Diyos to sa ating buhay. Ano kaya ang paraan ng Diyos na mangyayari sa ating buhay? Yung iba ay nagiging kilala at tanyag. Sa kabila nito ay titingnan lagi natin na ang aspiration ng tao at ang kanyang mga plano, lalo na siya ay gumagawa ng mga kabutihan at higit sa lahat ay may takot sa Diyos, pagtatagumpayin siya ng Panginoon. Ikalawa na gusto ko po na ating tunghayan ay ang mensahe nito. Ang kwento ng Pasko ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagtanggap sa mga pagbabago at pagsubok sa ating buhay. Hindi inaasahan ni Jose at Maria ang mga pagbabago mangyayari sa kanilang plano. Ngunit sa kabila nito, sila'y sumunod at nagtiwala sa pangako ng Diyos. Sa huli mga kaibigan at mga kapatid, tayo'y tinuturuan ng Pasko na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Kaya every time that we celebrate Christmas, the love of God is incomparable. Walang makahihigit sa Diyos. Sapagkat yan ay siya na karakter niyan. Hindi siya nangihiram, kundi siya mismo ang kumikilos sa kanyang mga pinili. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, ang kwento ng Pasko ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok, mayroong nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay walang wala daw ano. Okay? Nasaan ba tayo? Nawala yata ako. Ako'y tinatamaan ng antok dahil kinulang ako sa tulog. Mga kapatid at mga kaibigan, sa kabila ng mga hamon ng buhay, ang kwento ng Pasko ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok, mayroong nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa dilim at nagdadala ng pag-asa sa ating mga puso. Sa pagdiriwang po ng atin ng Kapaskuhan, buong mundo ay magse-celebrate. Maliban na lamang yung mga nasa lugar na walang takot sa Diyos. Inihimok tayo na alalahanin ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen. Okay? Ang Pasko, sa pamamagitan ng Pasko, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na muling magbukas ang ating puso sa kanyang walang katapusang pagmamahal. Gayun din, ito ay panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. PPP, pagbibigayan, pagpapatawad, at pagmamahalan. Yan po ang pinapakita sa atin ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mga kapatid, naaya ko po kayo na dumulog tayo sa panalangin.
Panalangin na tayo po ay magkaroon ng espiritu ng pagbibigay, espiritu ng pagpapatawad, at espiritu ng pagrespeto sa ating kapwa. Amen in Jesus' name. Mga kaibigan at mga kapatid, lapatan po natin ang application ng ating nabanggit na mga kwento sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay nariyan pa at nakatunghay, uh, pakinggan po nyo mabuti ang application natin. Una ay ang pagtanggap sa mga pagbabago at pagsubok. Sa ating pong araw-araw na buhay, hindi natin palaging nauunawaan ang mga pangyayari at pagbabago na nangyayari sa ating paligid. Sa halip na maging hadlang ang kwento ng Pasko ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang mga pagbabago at pagsubok ng may tiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Kung paanong tinanggap ni na Jose at Maria ang hindi inaasahang pangyayari sa kanilang paglalakbay, tayo rin, ay inaanyayahan na maging bukas sa mga pagbabago na maaaring magbigay daan sa mas lalim na kahulugan at layunin nito. Mga kaibigan at mga kapatid, pagtanggap sa mga pagbabago at pagsubok, and then yung pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ang pag-ibig ng Diyos ipinadama sa atin sa pagpapadala ng kanyang anak ay nagdudulot ng pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Sa kabila ng pagiging isinilang sa isang sabsaban, ipinakita ng Pasko na ang kahalagaan ng ating buhay ay hindi nasusukat sa yaman o material na bagay. Sa halip, ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga panahong tila wala ng silong. Mga kaibigan at mga kapatid, pag-asa sa gitna ng kahirapan. Makaaasa tayo sa Panginoon. Ang ikatlong bahagi na gusto ko pong lapatan ng ating devotion ay ang pagbibigayan, pagpapatawad, at pagmamahalan. Ang tatlo pong ito ay nakapaloob dito. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng regalo. Lalo na po, handaan, kundi pati na rin ang pagbibigayan, pagpapatawad at pagmamahalan. Ito ang panahon kung saan mas binibigyan halaga natin ang pagkakataon na magbigay at magmahalan. Sa pagtutok natin sa pag-ibig ng Diyos, tinuturuan tayo ng Pasko na maging bukas sa pagbibigay at pagpapatawad sa kapwa, na nagbubukas ng landas para sa tunay na pagmamahalan at kapayapaan. Kahit na hindi tayo mayaman, pwede rin tayo magbigay. At pwede rin tayo magpatawad at magmahalan. Mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay nariyan, ang aral na ito na ating tinanggap ngayon, ang pagtanggap sa mga pagbabago at pagsubok, pag-asa sa gitna ng kahirapan, at pagbibigayan, pagpapatawad, at pagmamahalan. Sa mga aral po na ito, inihimok tayo ng Pasko na maging mas maligaya,
mas mapayapa, at mas bukas sa pagtanggap ng pagmamahal ng Diyos at pagpapamahagi ng pagmamahal sa ating kapwa. Mga kaibigan, mga kapatid, maligayang Pasko sa ating lahat. Tingnan po natin ang ating pong pagbubulay-bulayan dito. Tinalakay po natin yung application. Ngayon naman, yung pagbubulay-bulay sa ating paksa. Ang una dito ay yung paraan ng Diyos. Ang unang komentaryo ay nagtuon sa kahalagahan ng paraan ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng mga pagpaplano at pangarap natin, ipinakikita ng kwento ng Pasko na ang Diyos ay may kanyang sariling paraan ng pagpili at pagganap ng kanyang plano sa ating buhay. Ito'y paalala na sa bawat pangyayari, may layunin at kahulugan na hindi nating madalas maunawaan sa simula. Ang ikalawa ay ang pagtanggap sa pagbabago at pagsubok. Ang pangalawang komentaryo ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa mga pagbabago at pagsubok sa ating buhay katulad ni Jose at Maria na hindi inaasahan ng mga pangyayaring nagaganap. Tinuturuan sila o tinuturuan tayo ng kwento na maging bukas sa mga pagbabago at pagsubok sa ating uh, pamahalaan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ikalaw pong bahagi ay pagtanggap sa pagbabago at pagsubok. Kailangan maging malaya tayo sa ganitong uri ng kasakiman, pagiging makasarili. Dapat ay nagre-remind to sa atin kung paano tayo magiging asin at ilaw ng ating community. Amen. Ikalawa ay ikatlo ay walang katulad na pag-ibig ng Diyos. Ang pangatlong komentaryo po natin ay lalaman ng mensahe ukol sa kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos na walang kapantay. Ang pagpapadala ng buong bugtong na anak sa isang sabsaban dahil siya anak ng Diyos ay nagpapakita na ang pag-ibig ay nagmumula sa kanyang kababaang loob at pangunawa. Ito po ay nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa gitna ng ating mga personal na kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Sa kabuuan po nitong ating komentaryo sa tatlong puntos na to, ang mensahe pong ito ay nagbibigay diin sa mga temang pang-espiritual na naglalaman ng mga aral na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Nihimok tayo na magkaroon ng tapat na pananampalataya, pagtanggap sa mga pagbabago, at pagmumulat sa di mabilang na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya hindi po natin pwedeng i-monopolize ang Diyos sapagkat may mga tao pa rin na talagang nagmamahal sa Diyos ng higit pa sa ating pagmamahal. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin to. Akala ko nadaanan na natin yung pagbubulay-bulay. Ngayon pa lamang tayo magbubulay-bulay, magmumuni-muni. Ang una po sa pagbubulay-bulay natin ay yung pagpapahalaga sa paraan ng Diyos. Sa pag-aaral ng kwentong Pasko, napagtanto natin na ang Diyos ay may sariling paraan at ng pagpapakita at paggabay sa ating mga buhay. Kadalasan hindi natin naunawaan agad ang mga pangyayari. Ngunit,
Ngunit ang kwento ay nagpapakita na ang Diyos ay mas may mataas na plano para sa atin. Amen. Ikalawa, sa pagbubulay-bulay po natin ay yung pagbabago at pagsubok. Sa pangalawang bahagi po nitong kwento na matututunan natin ang kahalagahan ng pagtanggap at mga pagbabago at pagsubok sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Jose at Maria sa utos ng pamahalaan, ipinakita nila sa atin ang halimbawa ng pagsunod at pagtitiwala kahit na sa gitna ng hindi inaasahang pangyayari. Ito'y paalala na ang bawat pagbabago ay may layunin. At ang pagtanggap dito ay nagbubukas ng pintuan ng mga bagong pagkakataon. Ang ikatlo po ay ang walang katulad na pag-ibig ng Diyos. Sa panghuli at pinakamalagang bahagi ng kwento ay naglalarawan ng mensahe tungkol sa kahangahangang pag-ibig ng Diyos. Sa pagpapadala ng kanyang bugtong na anak, ibinukas ng Diyos ang langit para sa sangkatauhan. Ang pag-ibig na ito ay nagpapakita sa simpleng sabsaban at isang pamilyang walang silungan, ay nagdadala ng pag-asa at liwanag. Ito'y nagtuturo sa atin ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagbibigay at pagmamahalan, inspirasyon sa kabila ng anumang paghihirap. Sa pangkalatan ng mga refleksyon na to, ay nagdudulot ng pagmumulat at pagninilay-nilay sa kahalagahan ng pagsunod, pagtanggap at pag-ibig sa ating mga buhay. Ang pagdiriwang ng Pasko ay isang pagkakataon para sa lalim na maunawaan natin ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. At isabuhay ito sa ating mga sarili at ating pakikisalamuha sa iba. Again po, maligayang Paskong muli. Mga kaibigan at mga kapatid, may ilang minuto na lamang po tayong natitira na pagsamasamahin po ang konteksto, aplikasyon at pagbubulay-bulay. Una ay ang pag-iral sa paraan ng Diyos. Sa panahon po ng census, ipinakita ng kwentong ito na kahit pa sa mga pangyayaring tila simpleng ordinansa, ang Diyos ay may kakaibang paraan ng pag-iral sa ating buhay. Hindi natin kailangan maunawaan agad ang bawat pangyayari, ngunit ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pangangailangan na tayo maging bukas at tanggapin ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Kailangan lang po nating tanggapin, magbukas tayo. Dahil ang paraan ng Diyos ay kakaiba sa ating paraan. Ang ikalawa ay yung pagtanggap sa pagbabago at pagsubok. Ang paglalakbay ni Jose at Maria patungo sa Bethlehem ay isang halimbawa ng pagtanggap sa pagbabago at pagsubok. Sa kabila ng mga hindi inaasahan na pangyayari, sila'y sumunod at nagtiwala sa Diyos. Ang kagandahang ito na tanggapin ang mga pagbabago at hamon sa buhay ay mahalaga upang maging masigla at mas matatag sa ating pananampalataya. Ay katlong bahagi po ng ating pong pagbubulay-bulay ay ang pag-ibig na walang katulad. Ang pangyayari po ng Pasko ay nagpapakita ng walang katulad na pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapadala ng kanyang anak sa isang sabsaban ay nagpapakita ng kababaang loob at pagmamahal sa iba. Mga kaibigan at mga kapatid, nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng Pasko
ay matatagpuan sa pagmamahal, pagbibigayan, at pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng anumang kahirapan. Sa pangkalahatan po mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-aanalisa ng konteksto at mga refleksyon o pagbubulay-bulay ay nagbibigay daan sa masusing pag-unawa at pagpapahalaga sa mga aral ng Pasko. Ito'y paalala na ang diwa ng Pasko ay mas malalim kaysa mga regalo at handaan at nagtataglay din ito ng mga inspirasyon na maaaring gabayan ang ating pangaraw-araw na pamumuhay. Mga kaibigan at mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. So dito po sa ating paksa na tinalakay ngayon ay naglalagay ng diin na sa punto na tayong mga mananampalataya, tayong mga kumikilala kay Kristo, na magdiriwang na naman ng Kapaskuhan, ay tanda na pinapaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang presensya ay dumating sa lupa. At hanggang ngayon, ang presensya ng Banal na Espiritu naman ang nananahan sa atin. Kaya po, ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Mga kapatid, tayo po'y dadako po sa ating pong pagkakaloob. Kung kayo po ay nariyan at kung natatandaan po niya aking GCash number, yan po ay nasa 0991-8133334. At kung kayo ay nakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos, ay binabalik natin ang ikapu at maluwag sa ating puso. Bahala na po kayong tumanggap kung ano ang gusto nyong pagpapala na ibuhos sa inyo ng Diyos. Kaya nga po tayo ay malaya. Wala pong kontradiksyon ang tithes and offering. Bagamat sa iba ay malaki ang difference ng tithes sa offering. Pero ang punto dyan ay ang pagbibigay. Kaya kung kayo po ay napagpala, ay isang paalala sa atin dito, ay next Saturday ay meron po tayong Christmas party dyan sa Commonwealth. Lahat po ng mga members natin, mga kabataan, so tayo po ay mag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon. At nawa ang kanyang biyaya ay patuloy na dumaloy. Ipag-pray po natin ang ating pong mga kapatid sa mga pagsubok na dinadanas ng kanilang buhay. Again, tayo po ay nag-apply po ng mga 150 shoe boxes. Ay panalangin po natin ito kung kailan ito magkakaroon ng recall at kung ano po ang patawag po ng head office sa mga volunteer pastor na nakikibahagi sa Operation Christmas Child. Okay? So sa ating pong Christmas party on Saturday. So yung pong Saturday natin ay sa 23. Okay? At panalangin po natin ang panahon niya ng ating pong pagsamba na rin. So tayo po ay magiging Sabadista muna pansamantala. Dahil Sabado tayo sasamba, dahil ang Sunday ay napaka-busy na po nito dahil 25 po ng Monday ay Kapaskuhan na. Kung kaya nga po ay gagawin po natin sa halip na tayo mag-worship ng Sunday 24 ay Sabado ng 23 tayo po sasamba. Amen. Okay? So yan lang po ang ating mga anunsyo patungkol po sa ating pong Christmas party in Commonwealth. Okay? So ngayon ang mga
kailangan po natin diyan ay magdala po kayo ng pagkain kasi kung wala kayong dalang pagkain, wala tayong kakainin. So bring food and exchange gift worth mga 100 pesos sa matanda at 50 pesos sa mga bata. Right? So yan po ang ating mga ilang palathala para sa mga darating na araw po itong buwan ng Disyembre. So kaya po ito pong Pasko ay pag-asa. Ang reminder po nito every year na isinilang ang tagapagligtas ay isang ah, ah, tanda na nagtuturo sa atin ng kapanganakan ng Mesyas at ang kamatayan nito sa entirety ng kanyang existence on earth for 33 years. Jesus Christ impacted the world at marami-rami po ang lumabas dyan na impluensya, pamumuhay, nagkaroon tayo ng mga wastong pag-uugali, nagkaroon tayo ng mga pananaw sa buhay, naging mapagpatawad tayo, naging mapagbigay at umuunawa sapagkat ang ating mga espiritu ay binuhay na ng Diyos. Kung kaya nga po, kung buhay ang ating espiritu ay mas lalo tayong magsisikhay na lumago pa sa ating pananampalataya. Nanawa ang mensahe po natin ngayong gabi ay nagbigay po sa atin ng aral. Okay po? So, panalangin po natin ang ating tithes and offering. And I pray that your offering and tithes be blessed in the name of Jesus Christ. Panginoon, aking pong dinadalangin ng aming pong mga kapatid ay tulungan mo, Panginoon, na makaahon sa kahirapan. At sa pangako ng Malakyas 3 Gs na subukin mo ko kapag hindi ko buksan pati durungawan ng langit. Ang lahat pong ito ay pangako na may pagpapala. Wala pong masama sa pagbibigay kung bukal sa loob at wala rin namang masama sa pag-ika po kung ano ang iyong pipiliin. Ngunit, tandaan natin, ang Malakias 3:10 ay may pangako. Ang sinasabi ni Pablo ay yung pagbibigay ng ayon sa puso. Amen. So tayo po ay magawakas sa ating panalangin. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures, ears below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you on Saturday and Sunday na ating pong pagsasama-samang muli. Okay? God bless you po.